Gusto kong i-share sa inyo ang napanood kong Facebook reel. Sa umpisa, ang nagsasalita, parang maka-Marcos siya, Marcos loyalist. At ang kanyang tinitira, mga pro-Duterte, tayong mga DDS. So, pinakinggan ko. Naku, later on, ang ganda ng twist ng kanyang ito, napaka-tawan-tawa ko. Kaya, panoorin nyo muna. Talagang mapapabilib kayo dito. Delikado dito, baka mamaya isumpuin na ng NBI at pagpaliwanagin bakit ganito ang kanyang birada. Okay, ito na. Walang samahan ng loob, pero ito yung katotohanan. Tandaan nyo to. Makinig kayo. Bakit mahal na mahal namin si Bongbong Marcos? Yan. Kasi iba siya. Ibang-iba siya kay Duterte. Mahal na mahal ni Bongbong Marcos ang mamayang Pilipino. Tandaan niyo yan. Kasi sa kay Bongbong Marcos, may pag-asa. Binoto namin si Bongbong Marcos kasi pinaasa niya kami na maging 20 kilos yung bigas. Hanggang ngayon, hindi pa nangyari. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Kasi hindi pa tapos yung termino niya. At huwag nyo iyan tulad. Si Bongbong Marcos kay Duterte. Noon si Duterte, pinapatay niya yung mga durugista. Yung mga adik, pinapasuko niya. Yung mga adik, takot na takot, mga durugista. Si Bongbong Marcos, hindi ganun. Imulat yung inyong mga mata. Si Bongbong Marcos may pag-alala at pagmamahal sa mga durugista at sa mga adik. Tandaan niyan. Anong sabi? Duterte? Sabi niya, tumigil na kayo, puntok na kayo, kung gusto nyo mabuhay. Sumuko na kayo. Iba si BBM. Si BBM, ano sabi niya? Yung may pagmamahal. Abay, ewan ko sa kanila, bahala sa kanila. Tuloy-tuloy lang. Totoong pagmamahal at pag-alala ni Bongbong Marcos sa kapwang mamayang Pilipino ng mga adik at mga durugista. May pag-alala si Bongbong Marcos. Ipagdal niyo pa kay Duterte. Si Duterte, lahat ng mga adik ko, lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga durugista, takot na takot. Ngayon, nakita niyo yung mga durugista, nakita niyo yung mga adik gumagala. Mahal na mahal sila ni BBM. Si Bongbong Marcos, para sa akin, mas matapang kay Digong. Galit si Digong, gumaganon. Ibahin nyo si BBM. Si BBM, hindi pa galit. Gumagano na yung bunganga. Ayan. Tandaan nyo po, mas matalino si BBM kaysa kay Duterte. Pag-upo na pag-upo ni Duterte. Anong ginawa ni Duterte? Marami siyang ginawa. Oo. Marami siyang mga proyekto. Maraming mga benepisyo yung ginawa niya. Marami kang makita. Pero si BBM, mas mabuno yan. Mas matalino yan kay Duterte. Ilang taon na, wala pa tayong nakita. Pero, nagtatrabaho siya. Nagtatrabaho. Ganun, tatalino. Talino. Si BBM, hindi niyo makikita kung nagtatrabaho siya. Kasi wala kayong nakita. At tandaan niyo, ipakita namin yung full support namin kay BBM, kay Bongbong Marcos. Kapag siya ang hinuli ng ICC, pag pumunta dito yung ICC para kunin si Bongbong Marcos, ipaglaban namin yan. Kayo, nagtipon-tipon kayo, kayong mga pro-Duterte kayo, nagtipon-tipon kayo, nag-iiyakan kayo, pinakita nyo, nag-noise barrage kayo, nagkaraban kayo. Ibahin nyo kami ng mga pro-BBM. Pag hinuli ng ICC si Bongbong Marcos, kami mismo sisigaw namin. Ipakita namin kung gaano namin kamahal si BBM. Isisigaw namin na, ikulong! Ikulong na! Huwag na matagalin pa! Ikulong na! That's it. Grabe. Ang ganda ng kanyang pagkagawa. Ang pangalan nito, dali tignan ko yung nag-post. Gibis ng Bacolod. Mag-subscribe nga ako dito. Ang ganyan. Magbasa lang ako sa mga comment. Tatakbo ka pa. Wag na, Saul ka pa. Ay, hindi nila napanood. Eric Rojas. Yes, na yes boss. I love you. Ang galing mo boss. Laban tayo. PDP Body Straight. Ramel Gariza.
Idol Gibis, gusto ko lang masagot mo ako, ha? Bakit 20 pesos na bigas panay ang sumbat nyo kay BBM? Bakit ang droga 3 to 6 months? Ay, nako. So, ganyan talaga gimmick ng mga content creator. Basta, sa lahat ng napanood kong Facebook Reel, ito na yung isa sa pinakagusto ko na talagang nalingaw sa Bisaya, na naaliw. Hindi ko inasahan yung ganong twist sa kanya. Mautak si Bongbong. 3 taon na wala pa tayong nakikitang nagagawa. Kailang nagtratrabaho siya. Yun ang sabi ng Anticler. Masipag daw magtrabaho ang Pangulo. Kailang after 3 years. Ano ba ang infrastruktura? Build better more. Panahon ni Duterte talaga hanggang ngayon, kitang-kita ko yung ako mismo. Farm namin. Ang hirap ng daanan noon. Madaling masira ang aming sakinan, halos hindi kami makapunta sa aming farm. Pag-upo ng Duterte, ang ganda na ng kalsada papunta sa aming farm. After that, wala na, tumigil na. Railway projects na sinimulan ni Tatay Digong, Mindanao Railway, ang ganda sana yun, kailan wala na, zero budget. Subway, diyan sa Metro Manila, pinagmalaki ng presidente na bago siya bababa sa pwesto, magkaroon na ng subway before 2028 or 2028. Pinagmayabang. Ano sabi ng DOTR Secretary? Hindi kaya. 2032 pa. So, kanino tayo maniniwala? Yun. So, salamat. Ito, nagkuha na ito. Mag-subscribe tayo, Gibis ng Bacolod. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo na namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang nataga na mo gerog. Yan ang gidala ang yero. Nagatag sen na maka kutan di nagaulanan. So salamat. Og karon mo ano ni ang balay sa natabangan na mo gero og makita na gid ang kadako sa buslot sa ilang balay. Kaya dako nang gamit siya. Og karon angkol unsa imong maistorya bahin sa nahatag sa imong sinon, nindot na kayo nakaatop na gyud ka. Unang-una salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Ug sa nag-sponsor niini. Daghang salamat. Oo. Lagi. Unang-una salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Di na gyud ko ka ulanan. Ug salamat usab sa nag-sponsor niini. Nakadaga pang tabang. Hinautong ta ang aragan pangatabang ang maabot kanamo dinhi. Labi na gyud sa City Garden. Oo. Sa mga katawhan usab nga nagapanood sa video. Daghang salamat sa inyo. Sige, Col, salamat pod.